Nagsisimula ang pelikula sa isang matamis na alaala ni na Ava at Mitch na masaya sa kanilang kasal. Pero sa kasalukuyan, mas mabigat ang sitwasyon. Ang atheist military ay aksidenteng nagpasabog ng isang eksperimental na sandata sa silangang baybayin ng Tasmania na sumira sa lungsod ng Hobart at pumatay ng milyong tao dahil sa pagkasira ng utak na nagiging zombies. Ang gobyerno ng AFE ay ngayon nasa ilalim ng pressure mula sa VC, sa Prime Minister ng Australia, at sa mga protesta sa SE na humihingi na panagutin ang presidente. Gusto ng mga news reporter pumunta sa mga lugar ng sakuna, pero hindi sila pinapayagan at hindi rin sinasabihan kung bakit. Si Mitch ay nasa business trip sa Hobart nang mangyari ang insidente at desperadong tinawagan siya ni Ava, pero hindi siya sumagot. Ngayon ay nasa eroplano si Ava papuntang Australia bilang volunteer sa isang military cleaning operation. Umaasang baka mahanap niya si Mitch habang ginagawa ito. Ang ibang tao sa eroplano ay mga volunteer din at may isang matandang babae na umaasang makita ang kanyang mga mahal sa buhay na buhay pa. Sa airport, pinilit ang mga volunteer na ilagay ang kanilang mga cellphone sa isang kahon at makukuha lang nila ito kapag uwi na sila. Sa registration desk, sinabi ni Ava na gusto niyang sumali sa body retrieval unit sa South. Pero ipinaliwanag ng officer na wala pang pumupunta sa South dahil nasusunog pa ang lungsod. Kaya sa ngayon, kailangan munang magtrabaho si Ava sa ibang lugar at maghintay. Nang magsimulang umiyak si Ava, nagbigay ng pakikiramay ang officer at inilagay siya sa Unit 200. Binanggit ni Ava na isa siyang physical therapist at nag-alok tumulong sa ibang bagay habang naghihintay. Pero ipinaliwanag ng officer na ang exemption ni Ava ay para sa disaster victim identification, kaya kailangan niyang magtrabaho sa unit na iyon o umuwi. Pagkatapos, isang captain ang nagsabi sa mga volunteer na totoo ang mga balita. May ilang patay na bumabalik sa buhay bilang zombies. Kapag may nakitang ganito ang mga civilian, kailangan nilang sabihan ang mga sundalo para asikasuhin ito. Iniisip ni Ava ang buhay niya kasama si Mitch at umaasang maayos siya. Pagkatapos, sumakay sa bus ang unit ni Ava at habang nasa biyahe, may isang lalaki na nagtanong kung ilan na ang patay na bumalik sa buhay. Sinabihan lang siya ng sundalo na gamitin ang flare kung may makita siya at hindi sinagot ang tanong. Pagdating ng bus sa sirang lungsod, makikita ang usok sa lahat ng lugar. Naghiwa-hiwalay ang mga volunteer para maghanap ng mga bangkay upang mailibing ng maayos. Pumasok si Ava at ang isa pang babae sa isang abandonadong bahay at hinanap ang bawat kwarto hanggang sa makita ni Ava ang mga bangkay sa hardin. Inilipat nila ito sa harap ng bahay para makunan ng litrato ng mga sundalo para sa pagkilala bago ito kunin ng truck. Natakot ang kasama ni Ava sa nakita at nagdesisyon na umalis, sinabing kailangan niyang umuwi sa kanyang mga anak na babae. Mula sa ibang bahay, lumabas ang dalawang lalaki. Ang isa ay sumusuka habang si Clay ay kalmado lang na naninigarilyo. Ang lalaking sumusuka ay nag-quit din at nagkatinginan sina Clay at Ava, kaya nagkasundo silang magsama. Sinira ni Clay ang pinto ng isa pang bahay at nakita nila ang patay na matandang lalaki sa sofa. May mga patay ding isda sa bowl. Mabaho ang loob ng bahay at nagtanong si Ava kung bakit hindi nakamask si Clay, pero nagbiro lang siya. Nagpatuloy ang dalawa sa pagpunta sa iba't ibang bahay, kinukuha ang mga bangkay at nagtutulungan kapag mabigat. Sa isa sa mga bahay, nakita ni Ava ang litrato ng kasal na nagpaalala sa kanya ng sarili niyang kasal. Nang oras na ng tanghalian, sabay-sabay kumain ang mga volunteer at pinag-usapan ang sitwasyon. Isang babae ang nagsabi na dapat hulihin ng military ang mga zombie para pag-aralan imbes na patayin. Sa kalsada, nakita ng matandang babae ang kanyang anak sa loob ng truck at umiyak habang hinihiling na magising ito, pero hindi gumalaw ang katawan. Sa isang tindahan, nakita ni Ava ang duya ng sanggol at naalala ang huling beses na nag-pregnancy test siya. Negative iyon tulad ng mga nakaraang beses, pero inalo siya ni Mitch at sinabing mangyayari rin iyon balang araw. Sa sandaling iyon, may narinig si Ava na sigawan at paglingon niya, nakita niya ang isang babae na may flare at humihingi ng tulong. Pumasok agad ang mga sundalo sa building at nagpaputok para patayin ang zombie. Sa susunod na bahay, nakakita sina Ava at Clay ng magandang kotse sa garahe. Napansin ni Ava ang mga dugo sa sahig at sinundan ito hanggang sa makita ang isang zombie na nagtatago sa likod ng mga gamit.
Agad niyang sinabihan si Clay na nagbukas ng pinto ng garahe at nagsindi ng flare. Hindi makaalis ang tingin ni Ava sa zombie na nakatitig lang din sa kanya. Kailangan niyang umalis sa building nang dumating ang mga sundalo para barilin ang zombie. Sa pagtatapos ng araw, nag-alay ng panalangin ang mga pari para sa mga patay bago ihulog ang mga bangkay sa mga hukay sa lupa. Pagkatapos, tinabunan ito ng lupa ng mga truck sa isang malamig at walang personal na libing. Nabalisa si Ava sa nakita kaya naglakad siya. Nang makita niya ang baybayin sa malayo, naalala niya ang bakasyon nila ni Mitch sa beach. Sa gabi, binabantayan ng mga helikopter ang bayan gamit ang kanilang mga ilaw. Sa kanyang kwarto, lihim na tiningnan ni Ava ang mapa at iginuhit ang pinakamabilis na daan papunta sa isang resort sa south. Nang makita kung gaano kalayo ang distansya, napamura si Ava, pero gusto pa rin niyang ituloy ang kanyang plano. Kinuha niya ang kanyang mga gamit at palihim na bumaba sa hagdan, sinisiguradong walang makakakita sa kanya. May maririnig na musika at pag-awit sa mess hall, pero hindi ito pinansin ni Ava at pumasok siya sa kusina kung saan may nakita siyang pinto na diretso sa labasan. Pero nang paalis na siya, nahuli siya ng isang officer at pinabalik sa loob, sinabing hindi dapat nila pinayagang sumama ang mga Amerikano. Pagkatapos, pumunta si Ava sa mess hall kung saan may party ang mga survivor para makalimot sa mga nakakatakot na nangyari sa kanilang trabaho. Binigyan siya ni Clay ng inumin at nag-open up si Ava tungkol sa sitwasyon ng kanyang asawa. Sinabi rin niya na ang zombie na nakita nila kanina ay hindi mukhang tuluyang wala na. Sa totoo lang, sa tingin niya mukhang naliligaw at natatakot ito. Hindi naniwala si Clay kaya hindi naging komportable si Ava at umalis sa party. Maya-maya, naghanap ulit ng bahay sina Ava at Clay nang biglang may zombie na lumabas para umatake sa kanila. Sa sandaling iyon, nagising si Ava sa kanyang kwarto. Tumingin siya sa bintana at nakita ang usok na bumabalot pa rin sa lungsod. Maaga kinabukasan, lumabas ulit ang mga volunteer at nakakita sina Clay at Ava ng mga bisikleta sa isang garahe. Sumakay agad si Clay sa isa at nagtanong kung papayagan ba siyang itago ito habang patuloy na naghahanap si Ava. Sa katabing kwarto, nakita niya ang maraming bangkay na naiwan mula sa isang party. May alak at iligal na droga sa mesa, kaya gumamit si Clay ng happy powder at ibinahagi na nagbibisikleta na siya simula bata pa siya. Ipinakita ni Ava ang mapa at nagtanong kung maaari ba siyang ihatid ni Clay sa south gamit ang bisikleta para maiwasan ang pinakadelikadong lugar. Inasar siya ni Clay sa kanyang pagiging determinado pero pumayag siyang ihatid siya. Habang naghahanap si Clay ng helmet, may narinig na ingay si Ava at paglingon niya ay may zombie na nakapikit ang ngipin at gumagawa ng kakaibang tunog. Sinubukan ni Ava na kausapin ito, pero bumalik si Clay at sinabing lumayo siya. Pagkatapos, umalis ang dalawa sa building dala ang bisikleta at palihim na lumabas ng bayan sa isang bukas na gate. Tumakbo sila sa kalsada at nang malayo na, sumakay sila sa bisikleta at umalis. Sobrang excited si Clay kaya mabilis siyang nagpatakbo at umiwas sa mga abandonadong sasakyan sa daan. Pagkalipas ng ilang oras, may nakita silang mga sasakyang militar na papalapit kaya nagtago sila sa likod ng kotse. Sa sandaling iyon, may nakita si Ava na zombie sa gitna ng kalsada, pero nang magsimulang maglakad ito, binaril ito ng mga sundalo. Nakatitig si Ava sa bumagsak na katawan at naiisip niya si Mitch. Nang umalis ang mga sundalo, nagpatuloy sila sa paglalakbay. Habang papalapit sila sa zero ground, mas dumadami ang usok at abo sa langit at halos lahat ng lugar ay wasak. Huminto sila sa isang bayan para kumuha ng gamit at hindi sila tumigil sa pag-ubo dahil sa usok. Nang may makita silang mga zombie, dali-dali silang bumalik sa bisikleta at umalis. Sa susunod na bayan, huminto sila sa isang restaurant at binaliwala ang mga bangkay habang naghahanap ng kailangan. Sa kusina, uminom sila ng tubig mula sa gripo at naglinis. Masakit ang mga kalamnan ni Clay sa dami ng pagmamaneho, kaya minasahe siya ni Ava. Ibinahagi niya na 6 na taon na siyang physiotherapist at kakabukas lang niya ng sariling klinik. Si Mitch naman ay nagtatrabaho sa renewable energy at pumunta sa Australia para sa company meetup. Sinabi ni Clay na siya ay isang builder na may maliit na negosyo sa Melbourne. Tiningnan ni Ava ang tattoo niya at nagtanong kung may nawala ba sa kanya, pero hindi siya sumagot. Biglang may zombie na lumitaw sa likod nila at sinira ang mga gamit. Handa na sanang hampasin ni Clay ng upuan ang zombie,
pero binaril ito ng sundalong si Riley. Ipinaliwanag niya na habang tumatagal, mas nagiging agresibo ang mga zombie. Gumagalaw pa rin ang nilalang kaya sinaksak ito ni Riley para tuluyang mamatay. Pagkatapos, tinanong ni Riley kung bakit sila nasa bawal na lugar, kaya ikinuwento ni Ava ang lahat. Gusto silang imbestigahan ni Riley at si Clay ang unang kakausapin, kaya ikinulong muna si Ava sa isang kwarto. Pagkaalis ng mga lalaki, umiyak si Ava at humingi ng tawad sa kanyang asawa dahil pakiramdam niya na bigo niya ito. Naalala niya ang araw na umuwi si Mitch galing trabaho at sinabing kailangan nilang mag-usap. Makalipas ang ilang oras, binuksan ni Riley ang pinto at sinabing tumakas si Clay sa pagpapanggap na ihilang. Hinanap niya ito pero hindi nakita. Sinabi ni Riley na naiintindihan niya ang gusto ni Ava na makahanap ng sagot, kaya inalok niya itong ihatid sa South, basta mangako siyang hindi tatakas. Pumayag si Ava at sinabi ni Riley na kukuha muna sila ng ilang gamit bago umalis. Habang palabas, napansin ni Ava ang wedding ring ni Riley. Umalis sila sakay ng truck ni Riley at pagdating ng gabi, nakarating sila sa isang lugar na tinatawag na Bluebird. Naka-assign daw si Riley doon dati at alam niyang may pagkain sa loob. Nag-alok siyang magluto ng hapunan at sinabi ni Ava na ang sabi niya, kukuha lang sila ng ilang gamit, pero sa tingin ni Riley, kailangan muna nilang magpahinga. Habang kumakain, nagkwento si Riley tungkol sa kanyang ama na sundalo rin. Tumanggi si Ava kumain at nakakita siya ng mga litrato ni Riley, kasama ang babaeng si Cathy. Ipinaliwanag niya na asawa niya ito na 8 buwang buntis nang mangyari ang insidente. Nasa military duty si Riley noon. Kaya nang marinig niyang hindi radioactive ang lugar, agad siyang sumakay sa isa sa mga unang helicopter papunta roon. Sa kasamaang palad, nakita niyang patay si Cathy at ang pamilya nito sa mesa. Nang tanungin ni Ava kung bumalik ba si Cathy, nanigarilyo lang si Riley at hindi sumagot. Pagkatapos, nagtanong si Ava kung kailan sila aalis. Nangako si Riley na malapit na, pero maihihingin muna siyang pabor. Sa kwarto, nagpalit si Ava ng damit ni Cathy at gumamit pa ng pabango nito, pero tumanggi siyang isuot ang wedding ring. Sa drawer, may nakita siyang gunting at itinago ito sa ilalim ng unan. Nang handa na si Ava, pumasok si Riley na naka-civilian na damit. Nagpatugtog siya ng musika sa earbuds at ang pabor na hinihingi niya ay ang sumayaw sila. Binigyan niya si Ava ng isang earbud at niyakap siya habang sumasayaw, kaya naisip ni Ava na parang kasama niya ulit si Mitch. Tinawag siya ni Riley na Cathy, humihingi ng tawad at sinasabing mahal niya ito. Lumuhod pa siya at kinausap ang sanggol sa tiyan na nagpapaalala kay Ava kay Mitch noong kasal nila. Napansin ni Riley na hindi suot ni Ava ang wedding ring ni Cathy. Sinabi ni Ava na nakuha na niya ang sayaw na gusto niya, pero sinabi ni Riley na nasira niya ito at dapat silang magpalit ng singsing para magsimula ulit. Nang lumapit si Riley, natakot si Ava at hinampas siya ng lampara bago tumakbo. Sinubukan siyang sundan ni Riley, kaya ikinulong ni Ava ang sarili sa ibang kwarto. Hinarangan niya ang pinto ng mga gamit at paglingon niya, nakita niya ang buntis na katawan ni Cathy sa kama. Naniniwala si Riley na magigising ito balang araw dahil iniisip niya na ang mga patay na nagiging zombie ay iyong may hindi pa tapos na bagay sa buhay. Sinabi rin ni Riley na buhay ang anak niya dahil naramdaman niyang sumipa ito. Habang galit na hinahampas ni Riley ang pinto, nakatitig si Ava sa mga litrato at kandila na may takot bago niya napansin ang bintana. Lumabas siya at naglakad sa bubong saka bumaba sa isang puno. Nakita niya ang truck malapit doon, pero kailangan muna niya ang susi na nasa loob. Binuksan niya ang pinto at pumasok kasabay ng paglabas ni Riley sa hagdan, kaya napilitan siyang tumakbo nang walang nadadala. Nagtago si Ava sa garahe at maya-maya ay hinanap siya ni Riley. Habang iniilawan niya ang kwarto gamit ang flashlight, napansin ni Ava ang maraming zombie na nakakadena. May mga notes sa board tungkol sa bawat zombie, ibig sabihin pinag-aaralan sila ni Riley. Hindi siya nangahas pumasok pa sa loob ng garahe. Kaya tinatawag niya si Ava na lumabas habang humihingi ng tawad at nangangakong ihahatid siya sa South. Tinanggal ni Ava ang kanyang singsing at lumabas na parang si Cathy, gumagamit ng malalambing na tawag at hinihiling na tapusin nila ang kanilang sayaw. Maingat na umaatras si Riley para ilabas siya ng garahe at napansin ni Ava ang susi na nakasabit sa sinturon niya. Patuloy siyang nagsalita ng matamis at lumapit si Riley para yakapin siya, pero tinawag siya nitong Ava at sinabing nasira na niya ang lahat.
Biglang kinuha ni Ava ang screwdriver na nakita niya sa garahe at sinaksak si Riley sa liig para patayin ito. Habang naghihirak si Riley sa sahig, kinuha ni Ava ang susi at tumakbo papunta sa truck. Pagbukas niya ng ilaw ng truck, nagulat siya nang makita si Kati na nakatayo sa labas ng bahay, hawak ang kanyang tiyan. Hindi niya ito pinansin at umalis siya. Habang nasa biyahe, naalala niya ang araw na umalis si Mitch para sa business trip. Umiiyak siya noon at ayaw ni Mitch na ihatid pa siya sa airport. Parang wasak na ang kanilang pagsasama. Kinabukasan, nagising si Ava sa loob ng truck at isinuot muli ang kanyang singsing. Doon siya natulog dahil barado ang daan ng maraming sasakyan. Kumuha siya ng mga damit at palakol mula sa mga nahulog na gamit at nagpatuloy maglakad. Makalipas ang ilang oras, may zombie na lumitaw sa likod niya at hinabol siya. Sinubukan niyang tumakas pero natapilok sa isang bangkay at nahulog ang palakol. Umakyat siya sa loob ng bus sa sirang bintana pero sinundan siya ng zombie. Sinubukan nitong hawakan ang kanyang mga paa at hinagisan niya ito ng kung ano-ano hanggang sa mapatay niya ito sa paulit-ulit na paghampas ng fire extinguisher. Sumigaw siya sa galit, kinuha ang palakol at nagpatuloy sa paglalakad. Sa gabi, nakakita siya ng EC at sumilit sa loob kung saan may buong pamilya na patay. Hinila niya palabas ang mga bangkay bago pumasok para magpahinga. Inalagaan niya ang mga palto sa kanyang paa at tiningnan ang mapa. Napansin na 6 na milya na lang ang natitira. Sa gitna ng gabi, naging zombie ang isa sa mga bangkay at nagising si Ava sa ingay. Lumabas siya dala ang palakol at nakita ang zombie na naghuhukay ng lupa para ilibing ang pamilya nito. Parang tao ito nang tumingin kay Ava kaya tinulungan niya ito. Nang mailibing ang lahat, tiningnan ni Ava ang AC ng zombie mula sa wallet nito at naisip muli si Mitch, nagkaroon ng pag-asa na baka maayos pa siya. Umupo ang zombie sa tabi ng hukay na parang may hinihiling. Kaya pinatay ito ni Ava at inilibing kasama ng pamilya, nag-iwan ng litrato sa ibabaw ng lupa. Sa wakas, nakarating si Ava sa isang magarang resort kung saan nakita niya ang mga bangkay ng mga bisita at staff, pati isang zombie na naipit sa hardin. Hinanap niya ang bawat kwarto hanggang makita niya si Mitch na patay sa sahig sa tabi ng kama. Marahang hinawakan ni Ava ang kanyang kamay at napansin na wala ang wedding ring nito. Pagtingin niya, may 2 baso ng alak sa mesa, maigi ng babae, at ang singsing sa banyo. Ibig sabihin, nagloko si Mitch. Umiiyak na tinawag ni Ava na maganda ang babae bago sigawan si Mitch na gumising para sa kanya. Naputol ito nang pumasok si Clay sa kwarto. Pumunta sila sa beach at uminom habang ikinuwento ni Ava na nagsimulang masira ang kanilang pagsasama nang hindi siya mabuntis. Gusto niyang magpagamot pero sinabihan siya ni Mitch na maghintay. Madalas silang mag-away at hindi na niya makilala ang asawa. Kalaunan, nagkaroon siya ng ibang lalaki at inamin ito kay Mitch bago ito pumunta sa Australia. Pumunta siya roon na umaasang may mahanap na kahit bahagi man lang nito para maitama ang lahat. Ibinahagi naman ni Clay na ayaw na siyang kausapin ng kanyang asawa at anak. Nag-volunteer siya para patunayan na hindi siya makasarili, pero ininsulto lang siya ng asawa niya. Pagkatapos, nagpa siya ang dalawa na kalimutan muna ang problema at mag-enjoy sa resort. Uminom sila, nanigarilyo at lumangway sa pool. Nang may zombie na tumakbo palapit, pinatay ito ni Ava sa paulit-ulit na paghampas ng bote sa ulo. Kinabukasan, nakakita si Ava ng litrato ng Viking funeral at nagkaroon ng ideya. Tinanggal niya ang kanyang wedding ring bago buhatin ang katawan ni Mitch papunta sa beach, kasama ang tulong ni Clay. Nagsuka pa si Clay sa katawan ni Mitch dahil sa hangover. Binalot nila ito ng kumot, inilagay sa bangka, sinunog at pinaanod sa dagat. Pagkatapos, umalis sila sakay ng kotse. Pagdaan nila malapit sa Bluebird, nakita nila si Kati sa gitna ng kalsada na may dugo sa damit at mas maliit na ang tiyan. Nang maisip ni Ava na nanganak na ito, naglakad palayo si Kati. Bigla silang nakarinig ng iyak at tumakbo si Ava papunta sa guho ng bahay kung saan may sanggol. Tinakpan ito ni Clay ng kanyang jacket at inugoy ni Ava para pakalmahin ito. At dito na nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood.